Taon-taon na lang tayong humaharap sa matinding banta ng dengue. Pero tila wala raw tayong natututunan. Umabot na kasi sa halos 100,000 kaso ng dengue ang naitala sa bansa mula Enero hanggang Oktubre pa lang ngayong taon. Mahigit 200 dito namatay sa malabampirang kagat ng lamok. Ang masaklap, patuloy pa itong nadaragdagan. Dahil ang dengue mosquitoes na kung tawagin ay Aedes aegypti, maaaring namamahay lang sa ating mga tahanan. Ngayong hapon sa Alam Mo Ba Kapatid, talakayin natin ang sakit na dengue, ang mga sintomas, pati na rin ang paghahanda para makaiwas dito. Alam nyo mga kapatid, marami po tayong magagawa para masugpo ang nakamamatay na dengue mosquitoes. Hindi lamang po sa inyong tahanan, kundi pati na rin sa inyong komunidad dahil ang higit na tinatamaan ang mga bata. At ngayong hapon, palawakin po natin ang ating kaalaman. Kasama po si Dr. Sherry Koo, isa po siyang pediatrician sa De Los Santos Medical Center. Magandang hapon, Doc. Thank you for joining us. Magandang hapon din, Cheryl. Doc, tinatawag nga pong silent killer itong dengue, traidor. At paulit-ulit na po natin magmula nung nakilala natin itong dengue ay patuloy po ang pagpapalaganap ng impormasyon. Pero hindi din natin maikakaila na marami pa rin mga kababayan natin ang hindi siniseryoso until na may tamaan na ng dengue sa kanilang mga pamilya. Paintindi nga po natin ulit at paalalahanan natin yung ating mga kapatid kung paano po ba nakukuha ang dengue virus. Okay. Ang dengue virus po ay napapasa po sa pamamagitan ng lamok. Ito po yung tinatawag nating Aedes aegypti. Ngayon, ito pong Aedes aegypti nangingitlog po kung saan po may tubig. Katulad po ng drum, pag yung mga may tubig, yung mga florera, yung mga gulong na merong pong tubig, or kahit ho sa alulod. Dahil dito sila namamahay. Yes. Pag ikaw ay nakagat ng mosquito na ito, siguradong may virus ka na. Maaari po na meron tayong tinatawag na incubation period. So, hindi ho agad-agad po tayong naglalagnat or nagkakasintomas pagkakagat po ng lamok. Meron po tayong tinatawag na incubation period na may araw po na magre-replika yung virus sa katawan bago ho lalabas ang simptomas. Gaano katagal po yung incubation period, Doc? Minsan days to weeks po, pero mostly it's days lang po. Araw ang binibilang. Doc, may iba't ibang stages po ang Yes. dengue. Regardless, although baka malito kayo mga kapatid, may iba't ibang stages at iba't ibang beses ka rin pwedeng dapuan ng dengue o tamaan ng dengue dahil iba't ibang virus din to. Pag-usapan natin muna, Doc, yung different stages. Sa stage 1, dito yung sinasabi niyong fever. Dengue fever po na tinatawag natin. Maliban po sa fever, yung po yung mga iba pang nararamdaman natin pag pananakit ng ulo, pananakit ng kasukasuan. Minsan po yung pananakit ng parang mabigat po yung mata, parang mainit po. Yun yung mga parang signs and symptoms for dengue 1 or dengue fever. Okay. And then when you go to stage that's dengue fever. Yung stage 1 and stage 2, doon po natin nakikita yung parang rashes, yung iba nagdudugo po yung mga gilagid, sumasakit na po ang tiyan. Yung sa babae po, yung sa menstruation nga po nila. And at then, yung rashes, Doc, singit ko lang, Yes sa po. binti daw nagsisimula. yes, sa binti po siya nagsisimula. But then, meron pong iba, kahit po sa braso, sa kamay, meron din po. Hindi naman po nalilimit lang na sa binti. And then, pagkadating po ng stage 3 and stage 4, doon na po untihong babagsak yung tinatawag nating blood pressure, yung pulses, until they go into shock. Tsaka tandaan lang po natin na kapag po nawala na po ang lagnat, hindi ho ibig sabihin tapos na po ang kalbaryo natin. Yes. Pwede pa po kasing bumagsak pa muna ang platelet count bago ho ito itataas. Kaya sinasabing traidor eh. Yes po. Kala mo okay ka na tapos Apo. bigla na lang babagsak. Yes. Okay. Dok, ano po yung mga test? Sabi nyo nga, dapat sa pag dengue, suspetsang dengue fever pa lang yan, pupunta ka na sa doktor para magpasuri. Ano po yung tests na mga ginagawa? The most basic test po na meron po tayo dito is yung complete blood count or yung CBC na tinatawag natin, together with the platelet count. Another test that we can do, especially lalo na ho sa unang mga 5 araw ng lagnat, yung tinatawag nating dengue NS1 antigen test. Kapag nagpositibo po tayo doon, mas malamang sa hindi, may dengue virus po tayo.
Okay, pag po nagpositibo, ano po ang ginagawa sa ospital? Inaadbisuhan naman po namin na bantayan po kung ano po yung mga lalabas na simptomas. Not necessarily Oo. confine ka kagad. Yes, oo. Mangyayari po nun, araw-araw po tayong magpapakuha rin ng CBC or yung complete blood count. Pag napansin po natin na tuloy-tuloy po ang pagpagsak, iabisuhan po kayo ng doktor na magpa-admit na lang po para mas ma-monitor, mas mabantayan po kayo. At kadalasan ginagawa ito sa mga bata at sa mga elderly. Kasi mas mahina po ang kanilang tinatawag nating immune system. Dok, marami ring mga misconception pagdating sa dengue. Linawin nga po natin, ano po ba yung mga ilan na hindi naman pala totoo? Pag inom po ng vitamin C, sa pagsusuri po wala naman pong naging effect. Hindi naman nakapagpataas ng platelet, hindi nagtuloy sa shock. Meron po yung sa tawa-tawa, mga dahon-dahon. Nakakataas daw ng platelet count. Oo. Pero hindi ko po, wala pa po akong nabasa o nadaan ng mga papers or journals po na nagsasabing talaga pong nakakatulong po siya. Hindi po totoo na pag natamaan ka na ng isang beses, hindi ka na magkakaroon. Kasi may 4 na klase po ng dengue virus na strain. So maaari po na yung kumagat sa inyo na pangalawang beses, ibang strain po dun sa una, pwede pa rin po kayong magka-dengue. Dok, panghuling paalala na lamang po sa mga kapatid natin para maproteksyonan nila ang kanilang sarili at maging kanilang pamilya laban po sa dengue. So maliban sa personal protection po sa pagpahid ng insect repellent, sa pagsusuot po ng mga mahahabang pantalon, ang kapaligiran po natin ay tandaan po nating linisan po natin ng mainam. Tandaan na takpan po ang mga drum, palitan po ng tubig ang florera araw-araw, ang alulod po ay lilinisin po. At ang mga gulong po siguraduhin wala hong tubig na naiiwan. At siguro iwasan natin magsuot ng mga dark colored na mga damit dahil yan po ang paborito ng mga lamok. Ayun. Thank you so much for joining us, Thank you Dr. din po. Sherry. Thank you rin. O ayan mga kapatid, sa banta po ng anumang sakit gaya nga po ng dengue, may magagawa tayo para agapan ang paglaganap nito. Kailangan lang tamang kaalaman para mapangalagaan ang ating kalusugan. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.